ang kaluwasan gipakita ni Hesus nga 24/7 available para natong tanan. Lingay mong tupad na gusto kang maluwas. Why dili gusto nato Nya ang kaluwasan available, dili non-billable. Si Saldico ngaming butyag bahin sa ilang anomalya sa budget na karon mi resulta nga ang head sa DBM nga kadto si nga nato Pangandaman o si Executive Secretary ni Bongbong Marcos si Bersamin o ang iyang Undersecretary nga Bersamin sad nang resign for delikadesa. Grabe ka itong pagsulti ni Saldico kay sila manggong kuyuga. Mao na ginaingon nga kung ang musulti gani ang imo na ganing kuyog duol kay tinuod, dunay gibug-aton ba kung ang musulti imong kuyog. Mao bitan na nga pangitaon dahil na og nay madakpan usa kawatan kinsay imong mga kuyog aron makuha tong tanan pasultihon og magka-jay bilang storya kay sila may kuyog tinuod. Mao na kining pag-angkon sa kamatuoran mao ang gikinahanglan first step para sa kaluwasan. Ang pagpamakap, ang pagtabon sa kamatuoran mao'y makapaimpierno nato. Ang nahitabo karon nga rally sa ikaduhang higayon mo congratulate na sagkos taga Iglesia ni Cristo. Sila man gyud maoy main nga nagpa-schedule ni announce og ni organize ni ining peaceful rally for transparency, accountability and justice. Og ila ginang gipamatud-an karon og mi uban sad ang matud pas balita ang kadtong KOGC, GIL o uban pang sektor sa katilingban nagibana-bana matud pa sa social media mga 6 million ang nagrally ron sa tibuok Pilipinas. Pero kung ang kuan ang mga DILG secretary ba na maoy pa kuanon pa estimaton na arakonos mga 500 to 600,000. So gikuhaag usa ka zero. Ambot og kinsay sakto pero makita man nato sa kuan nga baga gyud kayong tao. Nya magkapundok na ganing mga tao magrally do na ginay impact dinhi sa ato og sa gawas sa nasod. Nya ato man sa nang katungod muna congratulations mga Iglesia ni Cristo nga mga leaders sa pagpasiugda sa pag-exercise nining atong freedom isip mga Filipinos sa paggawas sa atong gibati, gihuna-huna, batok sa nagdumala sa atong gobyerno, sa atong mga sinuhulan. Kaya kani manggod sang atong gobyerno, gahom manggod na siya. Kita'y nagsuhol nila pagkupot sa atong gahom. Lisod kayo na kana bang ang imong gisuhulan pagkupot sa imong gahom unayon ka no ingay imong tupad ing na wa kay gikasaway sa ato rong mga sinuhulan atong sinuhulan gikas presidente hangtod Dios barangay officials mga sinuhulan man nato pagkupot sa gahom nga nasudnon tuwa sa executive, gahom sa paghimog balaod naa sa legislative,
gahom sa pag-implementar sa balaod na asad sa or pa-analyze sa balaod na asa atong judiciary. Mga sinuhula na nato pagkupot o gahom. Pero kani manggong power matud pas pipila ka mga inilang mga tao naghimo sila mga statements nga hangtod karon ato ginang mahinumduman kasagaran nato nga matud pas in English, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Sabot mo na. Mura manggunmog namingaw ako gawa ra ba sa ko kasabot kayo. Kanila lagi mag-istorya tang pulos-pulos sa mga bugo-bugo, no? Ang akong gamay nasabtan ana nga kini kunong gahom mo kurakot yun nato, mudaot, muguba sa atong pagkabuutan. Unya ko ng atong gahom absolute kanang kita gyud pinakagamhanan, kita say pinakakurakot. Na kaning nangurakot karon gikan sa presidente hangtod na ris kinaubsan, dili lang karon na administrasyon, sukad pas una nga atong naabutan mga siguro mga pila na kadekada since 1970 hangtod karon lain-lain lag naong ang korupsyon. Nagsugod na ni sila ka-corrupted sa gagmayng mga gahom. Gahom dias pamilya, gahom dias eskwelahan, gahom dias opisina, ginagmayng mga kurakot. Sama ni Sakeo, ginagmay-gagmay patong iyang kurakot. Hangtod nga si Sakeo nahimog yung officer sa mga tax collectors. Ugni, hakot sa siyag, dako-dako nga korupsyon. Mo nang nadato gyud si Sakeo. Gilingay mong tupad yung naasag kay pagkasakyo. Si Sakeo gamayng tao pero dako siya gahom. Head good siya sa mga tax collectors. Mo nang dako-dako siya nakurakot. Ang nakanindot ni Sakeo kay doon naman go'y mga tao nga misikat ug usanas ni sikat atong panahon na si Kristo ang atong Ginoo nga nagpakatao. Pagkasikat na niya, na-attracted si Sakeo. Gusto siyang mutan-aw ni Kristo. Niya kay daghan man kay mga tao. Mo tong ning hago siyag sakas kahoy. Mura ba gi-attract siya ba? Sama sad sa kwarta mo attract man sana. Sama sad sa gahom mo attract na siya. Nya unsa may ma-attractan sa gahom? Corruption. Mo attract gina siya corruption. Kana bang sigurua ang imong kaugalingon? Kuhaani para sa imong kaugalingon. Mao man ay corruption in terms of power and finances. Mao na nga si Sakeo na attracted man ni Hesus, ni attract sad si Hesus og sakripisyo. Ni sakripisyo og sakas kahoy si Sakeo. Kay si Hesus man gud kun ma-attract kaniya, malipay kag mo sakripisyo. In general, ang Ginoo kun musugod na tagsunod niya ma-attracted na ta ba maibog na ta niya, tudluan ta niya sa pagsakripisyo. Pero ari gani ka ma-attracted sa gahom ug bahandi, tudluan kaniya pagpahayahay. Munang naaroy mga talks kita makita sa social media, kita hapit or sobra baka katunga sa mga Pilipinos, galisod og kaon, galisod og tukod og balay, wa gani mga sakyanan, managkapyot anang sakyanan para lang maka adtos trabahoan. Samtang ang mga kurakot nato nga mga opisyalis na nagsakay anang ilang mga SUV, nagsakay anang ilang mga helicopters, ilang mga jets, mga yate, liluan.
Ana. Bitaw. Dahil nga imong tupad, inana kay SUV. Ingna. Oh, natingali dia pipila, pero sagaran ana, habal-habal, ana mga pansakyan, tricycle. Ang kadaghanan muna mukurakot gina siya. Salamat sa mga nagrally labi na gyud sa Iglesia ni Cristo kay gitagaag higayon ba venue nga ma-attracted ang mga tao, ma-attracted ang ato mga leaders, ma-shaken ang ilang gitawag og stability in power. Nakahinomdom sila nga, hala, ang ako maning employers, nagrally na maning akong employers, nagtigom naman ni sila, na natandog sila. Mao na nga si Saldico, pagkahibaw niya nga hisgutan na nigmayo ako nga ani, gaangat pa lang ang rally, sa ako laning basa, ako laning opinion, dili ni mo ikamatuoran, tingali. Pero mo'y akong basa ba, nga nagkaduol na ang dako kayong rally, daghan na kayong ni-promise, niya kanira bang Iglesia ni Cristo, KOGC, unsa pa na, GIL, mga maisog, o guban pang mga grupo, apil na mga retired general, pasiugda, rally. Kuan kay ni, kulba kay ni, kay paminawon man ni sa tibuok kalibutan, ang ato mga OFW nagmonitor ani hapit di mga tug ang uban kay ngano man naghuna-huna pod sila nga manindot unta ang among Pilipinas kay tuwa dito ako mga anak, tuwa dito ako mga pag-umangkon, unsa nalay kaugmaon kung magpadayon ning dako kaing korupsyon pangawat dinhi sa Pilipinas nga wa nay pag-asa ang tourism, wa nay pag-asa ang ato mga business sector, wa na infrastructures, wa na hastang atong edukasyon, gibiyaan na ta sa atong mga silingang nasod. Nagbuol sad ang mga OFW. Ngani na inisulti nato nga lawyer diha sa rally nga ang gisaligan na lang kuno ros Pilipinas nga income ang remittance sa mga OFW. Mao na lagi gisaligan. Wa na tay income sa tourism, alkansi na, wa na tay income sa atong infrastructure, sa atong mga business, sa atong mga budget gani negative na ta kanunay, sige na lang tag-utang, sige utang mag-average og 2 trillion ang utangon kada tuig. Grabe kayo. So nagmonitor sila ani. Ug salamat sa nangulos rally labi na sa Iglesia ni Cristo. Ako Katoliko man ko in support of this, pero wa man sad mulihok ang atong, wa man magpa frontline ang atong simbahan, atong mga leaders, ato lang sang respetuhan ang ilang desisyon. Ako isip Filipino, di na kumutanaw aning relihiyon. Ang ako ba unsay epekto? Si Saldico nga naa sa ilang triad of authority in relation to financial kuan nato dinis nasod ni sulti few days or 2 days before sa rally. Ang tawag doon ni Piait. Ug iyang gisulti nga ang kadtong mga witnesses nga nagsulti nga si Romualdez, Speaker Romualdez og si Bongbong Marcos maogi nagdesisyon sa pag-insert ani mga anomalya sa atong budget ug migasto niini. Maisugon siyang nisulti ana sa iyang video nga karon gisaw-an na sa daghang mga komentaryo. Pero basta iyang gisulti. Ngano man kay kahibaw man siya nga inigrally ug di siya mosulti, patay gid siya. Siya gyud sumsuman kay siya na may giduot sa ni Marcos og ni Bongbong Marcos og ni Romualdez. Wa man sila'y apil. Si Saldico na may author tanan, nisulti siya. Ingon siya, ngigagod. Wa manggi ko, matod pa niya ko no, wa manggani ko'y nadawat, naa manggani tanan ninyo, 56 billion ba to iyang gisgutan? So, nagkuanay na sila. Naukay ba? Naukay. Kay kaning mga kurakot,
Basta ibutyag na nimong ilang apan, mga ratol na sila. Maratol. Og ang pinakadako nga pasabog nga kagabi akong gitan-aw, gabi sa ni Sulti, mao ang iyang igsuon ni Bongbong Marcos nga si Senador Aimee Marcos. In public, tanawan niyo sa social media, giangko niya nga ang akong igsuon adik sa drugas. Gagmay pa mi naa na siya batasan sa pagkabadlungon. Na siya batasan sa pagkabisyoso. Nigamit na nagdrugas, ilad-ilaron lang mi, ilad-ilaron lang among papa. Nya sa ilang paningkamot nga maulian siya, giparihab, gipatambalan, paningkamot nga maulian kay may man sa kay ekonomuda og paluoy-luoy hangtod gyud nga ilang gitabangan kay naaman sila sa politika nga makalingkod og mga posisyon ug wa gidamha giswerte gyud nakalingkod gyud pagka presidente. Mao nang nagmahay kuno siya si Aimee. Siya pagigasulti nga, hala, pangasawa, minyo ina imong uyab, si Lisa kay para ka, iyang unahuna kuno matigayon, sus nagjoy naman hinuong duha. Sa pagkalulong sa drugas, yan ang gisulti. Og naapil ng ilang mga anak, hasta pang iyang mga anak. May nangutanan ako, Padre, kaya akong gipasahan sa link ba. Kaya mura kong nangurog, mura kong namugnaw. Kapait og tinuod ni ang nangulo namo usa ka adik. Gisulti na ni President Duterte nga adik na. Ang resulta giprisos President Duterte. Gani gisulti sana ni Aimee Marcos. Paglingkod pa lang ni President Duterte 2016. Na-apil dayon sa listahan sa mga adik si Bongbong Marcos. Ug hapit na lang kuno siya muluhod sa atubangan ni President Duterte nga ayaw lang usa in taon aksyon ni ang akong igsuon. Ug nisugot lang sa kuno President Duterte. Kay suod man sila. Hapit kuno siya muluhod. Kulbaan kay siya. Kung sakto gitong iyong President Duterte, pagtanaw na kos lista, apil na siya. Munang nainangutanan ako, Padre, tinuod ka ning gisulti ni Aimee o pamulitika lang ni? Nako, ambot lang. Pero kung akong basahon sa akong ubos nga opinion, kanang pamulitika, mangita ginagpaagi nga musulti siya, nga dili siya mauwawan. Kanang pamulitika ba nga muhumot siya. Pero ang giangko ni Aimee, Senador Aimee Marcos, dakong kauwawa nila. Dako kanang iyang revelasyon kay igsuon man gid siya ni Bongbong Marcos. Nagtubo man gid siya nya siya pagani ekonomoy ni pagkamatay siyang papa, mura na siya papa og igsuon ni Bongbong Marcos. Ang iyang giangkon karon, dako kay kauwawa nila. Gani ni hangyo siya, bungit, mamiya na ta, mamauli na ta, magpagamot ka. Unahin mo yung kalusugan mo. Hindi nakita ang aking kapatid. Nga 3 years na di silang wa siya tagda. Pagdaog pa lang ni Bongbong Marcos, wa na siya tagda. Kay before paganis eleksyon kuno ni suyop na sa Bongbong Marcos. Iyan na nang giangkon. Mga igsoon, yampo nato. Pagkalisod, o kining maong kamatuoran dawaton, nga for 3 years, for almost, mga 4 years, ang atong nasod, gipanguluhan og usa ka drug addict. Kung tinuod ni pagkapait. Ako na ako'y daghang kailang adik sa lain-laing paagi, adik sa sugal, adik sa babay, aning kaulag, adik aning ni ang drugas, adik sa pagpangawat, adik sa kwarta, nakasuway ko aning tanan
nga nakuyog ni nako sa akong kinabuhi, dili sayon mahagba yun ang imong mga maayong tumong. Malusno yun ang mga maayo nimong gipanday. Sama ning atong scaffoldings. Tanawan atong scaffoldings. Ug nalay usa dihang adik. Lusno gina. Nay usa dihang huyang, bakit kani magong adik huyang og baruganan dili na makig-cooperate. Mao di ay nga si Sara na impeach matod pa ni Aimee. Mao di ay nga napriso si President Duterte tuan na ros ICC tungod ana diyang pagka-adik siyang igsuon. Kaluoy sa nasod. Mao di ay nga wa natay mga budget karon para sa atong flood control nga siguro gyud nga maka-flood control tungod ay ang pagka-adik. Kaluoy nato. Ana. Muna kamong na nagrally naa diha sa ground o kitang nagrally nga niya sa social media, isinggit ka nato ni oy. Hunungan na ni. Hunungan na ning inyong kabuang. Maluoy sa taon mo namong mga Pilipinos, labi na gyud sa Portigyong lisura. Kini karong nangaanod sa baha, nangamatay mga inosente. Kining atong giatubang karon dinhi, dili ni nato himuong tourist attraction nga bisitaho nato nya magsige tag picture. Dili sayon tan-awon ang nangaanod sa baha ug nangamatay. Dili sayon paminawon ang narrative nga kami pa der nagtan-aw mi dinhi, dihay naanod, nagsakay siyang balay gasingon tabang. Sayon ba na nimo tan-awon? Ibutang imong kaugalingog ikaw ditoy naanod sa baha. Nanigkamot kang naay mo tabang nimo no tan-aw la sa sila ang magmutugpa mi anang baha. Pila ka bukron wa pa makit-i nga taga dinhi gis atong parokya. Pila ka karon ang muhilak pa, hisdot lang kag baha, muhilak na. Kaya ang iyang anak nawagtang gikan sa iyang kamot paghasmag sa flash flood. Nya, padayunon taning maong administrasyon, di na oy, hunungon tanan ni ilisa nato, naidaghang mga buotang Pilipinos, naidaghan nga mga sinsiro nga mga Pilipinos, natay daghang mga heroic nga mga kauban dinhi sa atong nasod, iilis na nato. Mao na hangyo lang ni nato ba? Ang wa ron magtingog-tingog ug wa agi gibuhat nga aksyon nga mao sa atong supreme power, mao man ang Supreme Court ug ang atong military. Palihog tabanga ang hapit na malusno natong nasod. Luoy na kaita. Karon di naman ni naay USIC secretary kanas Claire Castro, iyagya pong giguba na sad si Aimee Marcos, kahilas gud taon nimo Claire. Igsuo na gid na, maguwang na, nag-atima na siyang manghod nga mo na nagisulti, imo pag yung ingnon nga tuo mo ana. Mga igsuon, matod pa diri sa atong ebanghelyo, ang kaluwasan na hitabo karon dayon ani diyon sa ni pagsulting Kristo. Karong adlawa miabot ang kaluwasan niining balaya. Third day karon sa rally, hinaot unta karong adlawa moabot unta ang kaluwasan niining nasura. Lingiyay mong tupad ing na kanang slot makaluwas ka na ing na ba ing na kanang slot ni Father Ziano kaluwas ka na o kani ginagmay ra ni nato slot pero sa dako nga konteksto sultihan ta mo equivalent ra sad ni siya sa atong ginagmay mga taxes. Ang ginagmay natong taxes mo sakay kag jeep na nakay tax, mo kaon ka na nakay tax, mamalit ka bisag diaper gatas na nakay tax. Kanang gagmay na tong taxes nahimo ng billions and trillions o gikawat na karon sa atong mga leaders. Kaning slot makaluwas kay nga naman sa inyong ginagmay nga gihatag na slots
para ning akong mga proyekto isip inyong pare, nakita ninyo nga nag-anam sad og kanindot ang atong simbahanan ug ang atong simbahan sa atong gamay nga pamaagi. Mao na akong isiguro ninyo, di na ko usikan ang inyong gitax, spiritual taxes ngadto sa Ginoo nga mao ang SLAT. Unsa gitoy meaning sa SLAT? Sacrifice, love, offering, treasure in heaven. Mao sa na ang atong taxes, mao nay atong sakripisyo nga gihatag para sa nasod. Mao sa na ang atong gugma nga gihatag para sa nasod. Mao sa na itong halad para sa nasod ug mao sa nay atong bahandi para sa nasod. Kanilang ato spiritual ning atong SLAT. Mga magtinabangay ta. Nagtuo mo og dili ni siya katilingbanon ang atong SLAT. Katilingbanon kini. Di na ta mosugot nga naapay mga matay na ang Japan ay naaron gi-feature tungod atong ilang experience sa tsunami. No sa ato nag-tsunami ang Japan? Dugay-dugay naman to. Ilang himuan dayon og aksyon. Almost 400 miles ang ilang gihimo rong tsunami wall na porting taasa. Nya wa na nila papuy ang duol-duol pila na ka hektarya nga pulos gyud kakahuyan forest aron ighasmag kuno sa tubig ug maigo man ang tsunami wall malapasan, at least ma-mitigate ang tubig pagyod sa mga kahoy, dagkong kahoy. Kita diri gipamutol man kahoy, yawa man tay wall, aperting hasmaga. Mayon ta makasugod na ta karon, ilisa nato ang ato mga leaders nga way pagmahal, mga leaders nga na-corrupted by their powers aron dili sila mo corrupt absolutely. Ilisa nato mga Diosnon. Inkaw unsaon na pagpili pader? Atong ipiyal sa Ginoo og kita og ang atong mga naas gahom. Musalig ta nga duna pagid ni paglaom, duna pagid ni kaluwasan.